Yes, sir. Consistency is the key. Kaya ito na ang ika 55 days na every other day cardio ko sa hapon. Yun na nga. Kailangan kong magsipag, extra cardio bukod sa pagbibisikleta ko papasok at saka pauwi sa trabaho. Ang tinatakbo ko lang kasi sa bisikleta pagka matraffic nasa 45 minutes, pagka walang traffic nga nasa 30 minutes. Hindi sapat, kaya ngayon sa umaga nagbubuhat ako bago kakain tsaka matulog. Pagkagising ligo, tapos balik sa gym, cardio na naman. So yun na nga, 18 days to go na lang ngayon. Kahapon 19 yun. Ngayon umaga na naman ulit. Kaya nagiging 18 days to go na. Try natin ulit yung swerte natin kung ano ba, swerte or tadhana, o ito na bang September 20 ang nakatadhana sa akin. Ganun lang naman yun pagka hindi pa, back to basic. I-improve ang dapat i-improve. Basta trabaho lang ng trabaho. Yun lang naman talaga ang bodybuilding competition subjective na sports. Wala talaga siyang ano ba tawag, no? Walang perfect na criteria sa judging. Kaya pag hindi ka papala rin, hindi ka na magreklamo, hindi ka na gumagawa-gawa ng issue na bias yung mga judges, bias yung sino-sino, ganito, bata-bata system. Wala nang ganon. Move on na lang tayo, tapos ensayo. Kasi pagka hindi tayo nagmo-move on, isalaksak natin sa pag-utak natin, no, na nadaya tayo. Kaya hindi tayo nananalo, hindi tayo nagkaroon ng magandang pleasing. Paano tayo magsipag? Paano tayo magiging motivated ulit mag-ensayo? O mas magiging motivated. Tama ba? Medyo nagulo na ako doon Basta ganun yun. Kasi kung yun na nga, isipin mo na nadaya ka, feeling mo mas maganda yung physique mo kaysa doon sa lahat ng mga competitors. Ngayon, yung ensayo mo, yung paniniwala mo, hanggang doon lang. Kasi feeling mo panalo ka Pero kung tanggapin mo yung katotohanan, natalo ka, tignan mo yun kung saan yung mga kulang o ano yung mga nagiging advantage ng mga nakakalaban mo para doon ka tawag nito, yun yung i-improve mo para pagdating ng sunod na mga competition o ano pa ba, sunod yung mga pagtagtagpo, meron ka na maipakitang bago o matapatan mo na yung mga nakakalaban mo o mahigitan mo pa. Ano lang naman yun sabagay, walang magic naman sa bodybuilding, pero ayon kay G. Cutler ay kailangan talaga ng exposure, tapos bawat labas mo mayroon kang maipakitang bago. O hindi naman ganun ka tindi yung progress mo, pero pag nakikita ng mga judges na nag-improve ka sa parting yun, ma-appreciate nila yun. Kaya yun ang gulo, basta ganun yun. Kasi karamihan kasi sa atin, parang atin sa mga competitors, hindi nila tanggap na natatalo sila. Kaya maraming reklamo na ganito ganyan, mapagbintangan pa yung pwede naman talaga totoo, pero pwede ring hindi kasi wala naman tayong ebidensya. Kasi kung paniniwala lang talaga natin sa sarili natin, pakinggan natin o sundin natin, hindi naman talaga natin tanggapin na mas maganda yung condition or physique ng mga nakakalaban mo. Feeling mo ikaw talaga yung napakagandang physique. Kaso nga lang, sa mga mata ng mga judges, meron silang hinahanap na wala sa'yo. Yun naman yun. Kaya ang pinaka the best talaga na move on, tapos ensayo.
sipagan mo pa, habaan mo pa yung pasensya, ano pa ba? Higpitan mo pa yung disiplina. Ano pa ba? Basta lahat na. Lahat na. Kumbaga, sa paniniwala ko nga, disiplina parang general term na. Lahat-lahat na. Pag sinabing disiplina, 100%, almost 100% o 100% na talaga yung ano mo. Ano ba? 100% na yung disiplina mo sa ensayo. Di na 100% ka sa ensayo, all out lagi. Sa diet, all out lagi, walang cheat meal, walang cheat day. Tapos sa tulog, on time, basta halos perfect. Kumbaga kung pagka sinabing disiplina, kaya ayaw kong gamitin yung disiplinang term na disiplina. Sa akin lang, ano ba yung sa akin? Ano lang, yung una, habit, tapos magiging routine. Pag nagiging routine mo na kasi yung mga bagay-bagay, maisingit mo na talaga sa araw-araw. Nandun na yun, nakapattern na yun eh. Pag bilang mo na yung mga oras mo, bilang mo na yung mga dapat mong gawin. Kaya magkaroon ka talaga ng time para maipasok yun. Kasi nandun na yun, nandun na sa sistema eh. Sa umpisa, gawin mo munang habit. Magiging habit mo ang pagpunta sa gym tuwing may bakanteng oras ka. Kahit ano man yung nararamdaman mo, ganito ganyan. Sa iba kasi ginagamit nila disiplina eh. So para sa akin nga sobrang lalim ang term na disiplina. Kaya dito lang tayo sa habit hanggang magiging routine. Sa eating habit, pwede rin ganun eh. Minsan may pa cheat meal. Tapos pag nagiging habit mo na ay pagka gawin mong habit, tapos hanggat masanay ka, magiging routine, yun yung hindi maganda. Kasi nandun pa rin yung cheat meal. Yun na rin yun. Ang gulo ko talaga. Basta, ganun na yun. Huwag mo nang maggulo. Basta, yun na yun. Ay, ang ginagamit ko pala nitong technique sa pag, hinihigpitan ko yung, ano ba tawag dito? Pedal. Para, magkaroon ako ng, ina-applyan ko ng ekstrang lakas. Ekstrang lakas yung ginagamit mo, ekstrang energy na yung nabuburn o nasusunog. Kaya ganun yun yung paniniwala ko. Pero hindi pa rin siya talaga, parang hindi pa rin naman tumatawag na hit cardio kasi hindi ko naman talaga sinagad eh. Kaya ko pa makipagkwentuhan kahit ganyan kabigat yung pinapadyakan ko. Yung heartbeat ko hindi pa naman lumagpas dun sa kategory na hit cardio ata. Kasi ayon sa mga professional, pagka nagka-cardio ka o nag-treadmill ka o tumatakbo ka na kaya mo pa makipagkwentuhan sa mga katabi mo na nasa tamang ano pa rin yung hininga mo o makapagsalita ka pa rin na maayos, hindi pa yun mabilong sa hit cardio eh. Basta yun naman yun wala na talaga ibang maisip. Sabay pagmiwang, naka 1 oras na rin kasi ako niyan eh.